So alam niyo mga kapatid, pinagbibiyahan ako sa Panginoon, nakapunta ako sa Holy Land 2 times. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng blessings, makapunta ako sa Jerusalem. Para hindi ko lang mabasa sa libro ang katotohanan, kundi makita ko sa aking mga mata ang simbahan na nakatayo doon sa Jerusalem, doon sa bahay ni Jesus at sa bahay ni San Pedro sa Galilea. The Lord provide the money. So pumunta ako sumali ako sa isang pilgrimage. Doon ko nakita na sa bahay ni San Pedro sa Capernaum, sa kaniyang tahanan, mayroon lang isang simbahan na nakatayo. Di ngayon, ang aking kasama, lawyer na Sabadista. So, palapit kami. Sabi niya, Pastor, Katoliko talaga. Sabi ko naman sa kanya, attorney, huwag ka na lang mag-ingay, baka may makarinig sa atin, kasi Sabadista ka, ako Protestante. Sabi niya, Pastor, Katoliko talaga ang simbahan dito. Walang ibang simbahan na katayo dito sa bahay ni Pedro. Ang Katoliko lang. Naalaala namin ang sinabi ni Jesus kay Pedro sa Matthew 16:18, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Ang busis ng Panginoon na sinasabi niya kay Pedro ay narinig namin ulit sa aming puso at sa aming isip. Ikaw si Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Ang tanong, anong simbahan ang nakatayo sa bahay ni Pedro? Ang sagot, Katoliko. Walang born again, walang iglesia ni Kristo, walang protestante, kundi Katoliko lang ang nakatayo sa bahay ni Pedro. Nagtanong kami doon. Nagtanong kami. Sabi ng aming tour guide, the government of Israel will not allow other churches to build a church here. It can cause trouble. Ibig sabihin, alam sa gobyerno ng Israel na Katoliko talaga ang may karapatan. Bakit hindi sila pinapayagan doon? Pagpunta namin sa bahay ni Jesus at ni Mama Mary doon sa Nazaret, nakita namin ang the largest basilica in the Holy Land. Katoliko pa rin. Ngayon, yung makasama naming born again, mapilitan silang papasok doon sa simbahan ng Katoliko kasi wala man silang choice. Mga kasama namin sa Badista, gumaganon ang mukha. Bakit sumama ka sa pilgrimage kung ganon ang mukha mo doon? Makakita sila ng mga santo. Kung makasalita pa lang ang mga santo, bakit galit ka? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? And then pag magmisa na, yung mga kasama namin hindi Katoliko doon sa labas. Bakit? Alam mo ng Katoliko dito Ang simbahan mo hindi nakatayo dito. Kaya marami kami mga kasama hindi Katoliko. They realize the truth not by reading, but by actual observation. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So yung doon kami, tumitingin kami doon, papunta sa Mount Nebo, papunta sa Jerusalem. Sabi ko, Lord, pagpunta namin sa Jordan, sabi ko, attorney, magligo tayo doon. Lord, linisin mo ang lahat naming galit sa Katoliko. Nagligo kami doon. Kasi alam niyo, bakit hindi kami magalit sa Katoliko? 7 years old pa lang kami, binibrinwas na kami sa Sunday School na ang Katoliko is worshiping idols. 7 years pa. Mayroon na kaming Sunday School doon. Imagine ka niyan. Tayong Katoliko, wala man tayong tinuro na ganon. Kasi sa Flores de Mayo, rosary man lang ay tinuro natin sa mga bata pagmamahal. Wala man tayong brainwashing na sila, mga demonyo sila, wala man tayong ginawa sa mga bata natin. Kaya, kung pwede palang kindergarten, turuan na namin, taniman na namin ng hatred sa Katoliko. Kaya, I realized all of this, hanggat binigyan ako sa Panginoon ng blessings na makapunta din ako sa Roma. Pumunta ako doon sa Roma, sa Vatican. Basta sabi ko, Lord, bago ako mag-ikot sa buong Pilipinas, bigyan mo ako ng biyaya makapunta sa Roma para matibay ang aking argumento sa mga pastor. Pag nandiyon ako sa karap sa mga pastor, hindi four square, walang four square doon sa Jerusalem. Huwag mo akong konbinsin kasi galing ako sa Jerusalem. Magsabi yung pastor, buti ka lang kasi nakapunta ka sa Jerusalem. Walang four square doon. Galing ako doon
Kaya ginaganon ko ang aming mga dialog. So yung pagpunta ko sa Jerusalem, napakalaking tulong. Kaya dumami ang mga pastor na nagbalik loob simbahang Katoliko ngayon sa buong Pilipinas. Yung nakita ko na ang katotohanan, brothers and sisters, I made my decision to be baptized. Nanalangin naman ako, Lord, i-guide mo ako ng isang tao na makaguide sa akin, makausap ako ng pare. So doon sa Cebu, kasi doon ang aking pamilya, I'm single by the grace of God, and I know it is really the plan of God na I will remain single, kasi kung may pamilya ako ngayon, hindi ako basta-basta makaikot sa buong Pilipinas. Kung mayroon akong mga anak, kaya I say to the Lord, Lord, maybe you allowed me to remain single so that I can go around Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi kung mayroon akong asawa, tulad sa aking classmate na pastor, na evangelist, magaling mag-preaching, yung pastor pa kami, hindi niya alam na ang tatlo niyang anak, ang tatay pala sa tatlo niyang anak, ang driver niya, kasi palagi siyang umiikot. Sabi niya, Love, bakit yung panganay nating anak, ang mata niya, parang pareho sa mata sa driver natin? Sabi niya, doon kasi ako naglilihi sa mata ng driver natin. Tatlong anak, hindi niya alam. Ang tatay sa kanyang tatlong anak, ang driver nila. Kaya, kung pasukan ko man ngayon, delikado na naman, baka magiging kamukha na naman sa driver ang mangyayari. So, if you are called by God to a celibate life, to serve the Lord, di ba sabi ng Matthew chapter 19 verse 12, na mayroong mga lalaki na hindi makapag-asawa dahil sa kaharian ng Diyos. Tama man yun, na mayroong celibacy, kasi ang celibacy is the greatest gift in the church. Kasi yung makasama namin pastor, namatay na. Pagkapatay na, hinati-hati ang mga ari-arian sa mga anak. Yung sumunod na pastor, back to number 1 na naman siya. Kasi yung mga ari-arian na na-acquire sa sikta, hinati-hati sa mga anak. Ikaw, kung pastor ka, saan mo iiwan ang mga kayamanan na na-acquire mo during sa pastor ka? Sa kongregasyon mo o sa mga anak mo na ang mga anak mo kamukha mo? Doon mo iwanan sa mga anak mo. So kaya ang nangyari, mga kapatid, magiging frontline ang ministry. Kaya the gift of celibacy is very wonderful. It is one force that preserves the unity of the Catholic Church.